Ayan. So, this is the Instagram training. So, kahapon Facebook training yung topic natin. And I hope may naintindihan kayo. So, kung yung Facebook ay for, what do you call this? For owners ng businesses, yung yung Instagram naman, yung Instagram method, usually ginagamit natin siya to reach out to brands. So mainly for brands or actually any niche na meron sa Instagram. Pero ang maganda kasi kay Facebook nga, meron siyang groups. So parang nandoon na lahat ng mga kailangan mo, nandoon sila sa iisang lugar. With Instagram, you need to use different methods para hanapin sila. Pero ang Instagram kasi, mainly talaga ginagamit namin siya for e-com. Coaches and consultants, ginagamit din namin siya, but we're not getting as much results, so we use Facebook for that. Most of the time, kapag nagkaroon kayo ng client, kung ano yung niche ng client nyo and what client acquisition is doing is kung ano yung alam namin na nagwo-work na method doon sa niche ng client nyo, doon namin sila ilalagay. And the purpose of us having this weekly trainings na iba-iba yung topic is to make sure na lahat kayo, kahit na anong method yung ibigay sa inyo pag binigyan kayo ng client, alam nyo siya. Kaya dapat attendan nyo lahat ng training. Ang assessment call natin is for Instagram and Facebook lang. Pero kapag sa clients, kailangan alam nyo pa din yung Twitter tsaka LinkedIn. Kasi if ever na magkaroon yung client ng switch, kunwari mag-pivot sila sa ibang method, kunwari nasa Instagram kayo, tapos di nag-work yung Instagram, nag-pivot kayo sa Facebook, di nag-work yung Facebook, possible na mag-pivot sa Twitter, possible na mag-pivot sa LinkedIn, or a combination na Instagram plus Twitter, Facebook plus Twitter. So to make sure na everyone knows it, at para hindi na kayo palitan ni client kasi alam nyo na lahat. Yun, para to make sure na hindi kayo palitan ni client. Kasi kung di nyo siya alam, syempre, papalitan kayo ni client, sasabihin ni client, bigyan mo ko ng VA na alam yung Twitter, alam yung LinkedIn. Ganon siya. Ayun, so mga bago, my name is Reg. Kung hindi nyo pa ako kilala, my name is Reg. I'm the head of the BA operations. Again, wala po akong ginagawa sa kumpanyang ito. Meron tayong dalawang nag-handle ng assessment call, si Juby and si Jel. So if ever ready na kayo magpa-assess, ready na kayong mag-try para mapunta kayo sa BA pool namin, mag-book lang kayo ng assessment call. Syempre after nyo mag-apply. So apply muna kayo dun sa link. After nyo mag-apply, you will receive an email if you pass, if you qualify. Then kapag na-qualify na kayo, you will receive an email that you qualified and bibigyan namin kayo ng access sa Podia. Sa Podia, nandoon lahat ng trainings. Ito yung Podia. Kung sana nakikita nyo siya. Wait lang. Ayan. So ito yung Podia. Meron tayong virtual assistant training. So ito yung laman ng Podia. So ayan, BA hiring process, etc. So lahat yan yung kailangan nyo i-go through para matutunan nyo sila lahat. So nandito rin yung Instagram, nandito rin yung Facebook, nandito rin yung Twitter, LinkedIn lang pala. Twitter wala pa, pero we'll soon add that. So nandiyan siya lahat. Then i-go through nyo siya, yung link to book an assessment call nandun kapag ready na kayo, kapag feeling nyo ready na kayo sa mature roles, pwede nyo na kayong mag-book ng assessment call. Tapos sa assessment call, pag pumasa kayo, you will go through, i-onboard na kayo, lalagay na kayo sa Discord kung nasan yung mga VAs na naghihintay. Tapos, later on, bibigyan kayo ng requirements kung ano yung mga dapat nyong i-prepare. Wala po kayong babayaran, gagawa lang kayo ng mga accounts usually para ma-ready kayo kapag binigyan na kayo ng client. So yun yung usual process niya. Tapos waiting game na lang po yan. So kung hindi po kayo willing maghintay, if hindi po kayo willing to wait, hindi po ito para sa inyo kasi mahaba po ang pila. So kung nagmamadali po kayo, hindi po ito yung para sa inyo kasi mahaba po yung pila and we want to make sure na yung VAs na ipi-place namin sa client is quality VA. So yun yung process. Tapos pag nagkaroon na kayo ng client, syempre tuloy-tuloy na yun. You will still get support from us.
while waiting, you can join all our calls. Tapos every Monday, merong support call, merong refresher call. So pwede kayo mag-join doon. Every Monday, ako yung nag-handle nun. If may mga question kayo, may mga kailangan kayong i-sumbong or itanong, i-clarify. Every Monday po yun for both VAs na may client and sa mga VAs na naghihintay pa. So yun po yung process niya. Tapos kapag sumweldo na kayo kay client, direct po kayong papasweldohin ni client, hindi po yung dadaan sa amin, wala po kaming hahawakang pera. So kapag may client na kayo magre-report, pero syempre since nasa under kayo ng client acquisition, if ever we need something from you na about sa client nyo, yun po kailangan namin makipag-communicate sa inyo, and you need to communicate with us para to make sure na mag-succeed yung campaign na hawak nyo. Yun, kung gusto niyo kami bigyan ng pangkape, i-GCash na lang. Ayun. So, start na natin yung Instagram. So, Instagram, pinaka-paborito ng lahat kasi madali daw. So, let's see kung madali talaga siya. So, lead generation. Ano ba yung lead generation? Dapat kahapon ko to discuss eh. Lead generation is the process of generating consumer interest for a product or service with the goal of turning that interest into a sale. So basically, yung lead generation is basically lead generation. So prospect generation. So ibig sabihin nun, teka, nasa na ba yung document ko? Para kailangan natin ng visual. Pakita ko sa inyo. Nasaan yung kahapon? Nawala yung kahapon. Huli. So yung lead generation, meron tayong dalawang klase ng leads. Isang warm lead ay cold lead, tapos warm lead. Ano ba yan? Warm lead. So yung cold lead, ito yung mga, kunwari, merong isang product, merong isang brand na hindi mo alam kung ano yung brand na yun. So kung hindi mo alam kung ano yung brand na yun, isa kang cold lead kasi wala kang kahit anong idea about dun sa brand na yun. So no idea about the brand or service. Tapos, ang warm lead is showing, showing a bit of interest. Nakanto ko naman, oh. Wait lang. Showing a bit of interest. Showing a bit of interest doon sa brand or service. So, pinagkaiba niya, ito, zero knowledge. Itong warm lead, meron na siyang idea and kumbaga parang medyo interested na siya. So, yan yung dalawang klase ng leads. So, sa Instagram, ay sa prospecting kasi, sa lead generation, ang gusto natin mangyari is yung cold lead to turn them into warm leads. So, kayong VS, ang responsibility nyo is that from cold leads, dapat silang maging warm leads. So, dito kayo papasok. Tapos, ang client nyo, ang responsibility nila is to turn them from warm lead. Naiirita na ako, ba't nagaganito yung ko? Warm lead to paying client or customer. Ganon siya. So kayo, hanggang dito lang kayo, si client nyo from here to here. So hindi kayo magbebenta kasi ang magbebenta nandito. Kasi hindi ka pwedeng magbenta na walang alam sa'yo about sa'yo yung walang alam about sa'yo sa company mo or sa whatever, yung lead, tapos gagawin mo agad paying customer.
hindi siya nagwo-work ng gano'n. So, kailangan maging warm lead muna siya bago maging paying customer. So, walang bentahang mangyayari dito. Puro ka dito giving lang ng information, providing ng value, and et cetera, et cetera. So, yun yung lead generation. Dito, papasok yun. Mag-generate ka ng warm leads for your client. Yun yung lead generation. Tapos nakalagay din, finding unique ways to attract people to the business, et cetera, et cetera. Finding unique ways, ibig sabihin nun, unique ways, yan yung different methods or platform. So, pwede yung Facebook, dalawang method ng Facebook, pwede yan Instagram, multiple methods ng Instagram, pwedeng Twitter, and LinkedIn. So, yun yung ibig sabihin ng lead generation. So, meron tayong iba't ibang terms na maririnig nyo all throughout this training. And number 1 dyan is niche. So, ano ba yung niche? Yung niche is yung industry na tina-target nyo or kung nasan si client nyo. So, niche, pwede ko bang i-lock yung meeting? Kasi nag-aano yung, nabubisit na ako, nag-aano yung pagta-type ko eh. Ano ba i-lock yung meeting? Gigigil na ako eh. So, yung niche, dalawang klase yan. Client nyo, client niche, and then target niche. Yung client niche, yung niche na kung nasaan yung client nyo or yung industry kung nasaan yung client nyo. So usually, ang client niche natin, digital marketing agency, tas ang sub-niche niya, pwedeng consulting, pwedeng marketing, ganun siya. So, yan yung target niche, ay yung client niche. Tas ang target niche natin usually, kadalasan sa Instagram, e-com, or ang sub-niche niyan na pwede is mga skincare, mga fitness, mga ano pa ba? Shoes, mga ganyan. Pwede din na ang target niche dito ay ang market. Good night. Eh di matulog ka. Nakakaloka naman tong mga to. Pwede bang huwag kayong mag-unmute mga kaibigan kasi nakaka-distract kayo. So in skincare, shoes, ang target niche is nakalimutan ko tuloy yung sabihin ko. Ay, yung target niche natin, e-com or coaches and consultants, pwede din yan. Coaches, consultants, pwede ding real estate, agents, pwede ding financial advisors, pwede ding agency owners, and so on. So, mas daming pwedeng target niche. So, yung target niche, kung sino yung kailangan nating hanapin, yung client niche, kung ano yung niche na kinabibilangan or industry na kinabibilangan ng client mo. Ganun siya. Prospecting, syempre yung way na ginagawa natin, kung ano yung ginagawa natin, yung paghahanap ng lead generation is prospecting, tinatawag sa kanya. Kaya, if maglalagay kayo sa resume nyo, pwede yung another skill is outbound prospecting. Then yung leads or prospect, Jill pa, correct ako na ito later on. Leads or prospect, yung brands or people that we send a message to, which is also what we call yung target niche ni client. So kung ano yung sila yung pinaka kung naghanap tayo ng brand, skincare brands, yung mga brands, ang tawag natin sa kanila, yung mga nahanap natin na brands is leads or prospects. And then, KPI, so Key Performance Indicator, ito yung quota nyo everyday. Ito yung tinitignan namin kung paano yung performance nyo, kung performance level ba kayo, kung nakukuha nyo ba yung goal nyo everyday. Siyempre, chinecheck namin yan para alam din namin kasi kaya kayo nandyan to set some
to set consistency, to bring consistency sa client. So kung hindi po kayo consistent, hindi ko alam kung ba't kayo nandyan. So kaya may KPI is to reach it every day. To reach your KPI is it means na you're doing your best, you're doing what you're being paid for. And then yung warm leads, yung in-explain ko kanina, maraming ways para maging warm leads or para ma-consider as warm leads. And isa na doon kapag nag-agree sila na makatanggap ng Loom video. And then yung Loom video, yun yung value video na kine-create ni client for the prospects. So dito sa client, may warm lead tayo. So sa VAs, diba, from cold leads, gagawin natin silang warm lead. Ang usual ways natin para maging warm lead sila is through Loom video. Ino-offer natin to sa first message or second message natin kay client. And kapag nag-agree siya, magiging warm lead siya. Pag naging warm lead na siya, lilipat na yung responsibility kay client. Then si client, in between this, ang gagawin niya, gagawa siya ng Loom video. Tapos pag send ng Loom video, ibubook niya yan sa meeting kapag nagustuhan ni prospect yung Loom video na ginawa ni client, magbubook yan ng meeting. And then dun sa meeting, magkakaroon ng sales call. And kapag nagkaroon ng sales call, depende kung papayag yung client, kung gusto niya yung offer, then magiging paying client or customer na siya. Ganun yung process niya. So ang daily KPI ng VAs ay 100 new messages and 50 follow-ups. Ang general criteria natin, so 100 new messages po and 50 follow-ups. Ibig sabihin 100 new brands ang i-message nyo po. Dapat to 100 new leads. Pakipalitan na to later on. 100 new leads and 50 follow-ups. Tapos ang general criteria natin, this is for e-com. General criteria, ang followers dapat is 5K to 500K. Pakilagyan po to ng followers later on. Kasama yung verified brands. Ano ba yung verified brands? Sila po yung may mga blue check sa ang pangalan nito. Basta yung may blue check sa username. Ang tina-target natin pag e-com, again, paki-specify na e-com criteria ito. US, UK, Canada, Australia, and New Zealand. And ang work nyo po is 5 hours a day. Daily KPI, first week of prospecting. First week of prospecting. Wait. Sakit sa tenga. So first week of prospecting natin, ang volume nyo, hindi siya 100 new messages plus 50 follow-ups agad. Kasi i-warm up pa natin yung account. So first week of prospecting sa day 1 and 2 nyo, para din ma-practice muna kayo, 10 messages per day muna on each account. So 50 pa lang yun. 50 per day. So day 3 hanggang day 5, 15 messages tas 10 follow-ups per each account. So 75 yun per day plus 50 follow-ups. And then after that, day 6 onwards, magiging 20 messages plus 10 follow-ups per account na siya, which is yung total daily KPI nyo dapat, which is 100 new messages or 100 new leads plus 50 follow-ups. So ito yung Instagram prospecting workflow natin. So meron tayong limang steps. Una, paghanap ng leads. So meron tayong different methods. So hindi lang 5 yan. Meron tayong multiple methods of Instagram prospecting. Depende sa niche. Then pag nakahanap tayo ng leads, may message natin yung leads. Syempre after qualifying them. Doon sa pagka-qualify, nakalagay naman dito yung criteria. So yun yung ibig sabihin na pagka-qualify. I-check mo kung pasok ba siya doon sa listahan ng qualifications na binigay sa inyo. And then, pag na-qualify natin sila, sisendan natin ng message. Tapos kapag nasendan natin sila ng message, usually yung first message natin sa kanila, hinihingi natin yung email address nila para masendan natin sila ng Loom video or yung tinatawag na value video. Pag nakuha natin yung email address nila, considered as warm lead na sila, then si client magsisend ng Loom video doon kay lead.
Tapos si client natin, kapag nasendan na ng Loom video yon, depende na sa kanila, magpa-follow up sila, sisendan nila ng follow up, tapos to make sure na mabubuk nila ng meeting. Kapag dito sa message ng leads, hindi nag-reply si client, ay si lead, magsisend tayo ng follow up after 2 to 3 days. Ganun po siya. Wait lang. I-close ko muna ang aking Discord na didistract. So Instagram prospecting muna tayo for e-commerce brand. E-commerce is yung mga brands or yung mga nagtitinda po ng mga products. So yun yung e-commerce. So Instagram prospecting for e-commerce brands. How to qualify a brand. Number of followers, dapat 5K to 500,000 followers. Minsan nagbabago po yan, depende sa client. Pero ito yung baseline natin. Activity, dapat meron siyang post within 2 weeks. Pag yung post niya po last year pa, syempre, bakit mo pa siya i-message? Kung hindi siya active sa Instagram, di na natin sila i-message kasi hindi sila magre-reply. Yung location, dapat from US, Canada, UK, Australia, and New Zealand siya. So basically, first world countries na English speaking. Tas landing page or website, dapat may website na may add to cart button. So yung verified accounts with followers within 5K to 500,000 followers are also qualified. How to qualify brands? Siyempre, anong kailangan mong i-check? Dapat yung website nila may add to cart option. Kasi pag wala siyang add to cart option, hindi po yan qualified. Ang reason niyan kung bakit hindi qualified yung ang tawag nito, yung e-commerce brand na yun, kasi kung mapapansin niyo sa Facebook, merong mga brands diyan na nag-a-ads ng products. Kunwari nagsabi ka na minsan yan sabihin mo na kailangan mo ng bagong shoes, pagbukas mo ng Facebook may ads na about shoes. So pag kinlik ng customer yon, yung ads na yon, mapupunta sila sa website. Yung website na yon dapat may add to cart button kasi pag walang add to cart, hindi nila ma-measure yung effectivity nitong ads kasi hindi nila makikita ilan yung bumili from the ads. Kasi ang tinetest nila dyan, kapag na-click to, alam kasi nila yun kung saan nanggagaling eh. Kung Facebook ba siya na-click, kung galing ba siya sa Google or whatever. So kung galing siya sa Facebook, kung galing siya sa TikTok, kung galing siya sa Twitter, nakikita nila yan. So pag pinindot mo yung ads, products, kahit na ilang beses ka magpunta sa website, hindi nila yan i-consider as sales, hindi nila yan i-consider as success unless magbayad or bumili siya. So pag nag-add to cart, kailangan siyang maging sales. And in between these things, from Facebook ads to whatever the step is, chine-check nila yan na may part dyan na, okay, nag-add to cart siya, bumili ba? So kung hindi siya bumili, syempre hindi pa rin successful yun, pero ano-ano yung mga factor na nagbibigay sa kanila ng dahilan para, kunwari, may napindot siya, meron ba nakaka-distract sa kanya doon sa checkout na kaya hindi siya natuloy na bumili. Tapos nakalimutan niya na meron palang laman yung cart niya na hindi na siya bumili eventually. So may mga ganong factor. So kailangan natin ng add to cart kasi doon natin mami-measure if effective ba yung ginagawa ni client nyo. Kasi most of the time, yung clients nyo, ang ino-offer niyan either Facebook ads, TikTok ads, kapag e-com TikTok ads, syempre IG. So ito yung mga ino-offer nila. So, syempre kung may ads sila, kailangan nilang i-check kung nag-turn ba into sales. Kasi kahit anong gawin mo, kung nag-ads ka, marami nakakita, kung hindi naman siya nag-turn ng sales, wala pa rin yang kwenta. So, yun yung chine-check nila. Yun yung chine-check ng mga leads na hinahanap natin. So, yun. Kaya kailangan ng add to cart button. Double check the location. So, make sure na yung location is yung first world country na English speaking. Hindi po pwede yung English nga pero from India. Hindi rin po pwede yung English nga tapos from hindi English speaking na country. So check the currency kasi minsan walang nakalagay na location pero pag chinek mo yung currency, malalaman mo na agad kung USD, AUD. So i-check nyo po yun. And of course, check if the account is active.
Ano yung account if is active, check nyo lang naman yan kung kailan yung last post niya. So what to avoid? Avoid third world countries. Yung third world countries po, ina-avoid natin yan kasi again, yung mga client po natin, usually ang prices niyan, nasa pinakamababa is 1.5K USD. Kapag from third world country, imagine kung Philippines. Magbabayad ba yung mga brand sa Philippines ng 1.5K USD? Magkano yun? 1,500 times sabihin natin 50. 75,000 per month. Para lang sa ads. Hindi po yan magbabayad. Kasi, syempre, may marketing na yung team na yung mga yan. So, hindi yan magbabayad. So, kaya ang hanap natin yung mga from mayayaman na countries. Yun po yung reason. Wait lang. Tapos, avoid retailers and resellers. So, yung retailers and resellers, pumapasok yan dito. Kasi, kung retailer siya, di ba? Tapos, sabihin na natin mag-a-ads siya. Pag nag-ads yan, aling product yung i-a-ads niya? Ang dami niyang product. Paano natin malalaman alin yung pinaka nag-work if iba-ibang product yung binibenta niya? And yung retailers kasi, syempre, kung manggagaling siya mismo, kunwari, bumili ka kay Nike, tapos magre-retail ka, magre-resell ka, mas mahal mo siyang kailangan ibenta. So, yung pinakakita mo, mas maliit kasi imbis na magre-retail ka lang, magre-resell ka lang, gagastos ka pa dito sa mga ads na to, yun, na kumbaga, wala ka ng pang ads or mababawasan yung kita mo kasi gagastos ka pa sa ads. So, hindi sila willing magbayad. Kaya, hindi tayo kumukuha ng retailers and resellers. Avoid landing pages without cart. This is the same, yung kung bakit kailangan na may add to cart. And then, avoid inactive accounts. So, yung reason po dyan, kasi nga po, ang kailangan nating i-message yung magre-reply sa atin. So, kung hindi sila active sa IG, hindi yan magre-reply sa atin kasi walang tao doon. Ganon siya. So, meron tayong 5 prospecting methods for e-commerce brands. Again, for e-commerce brands lang po ito. Kapag different niche na siya, iba na yung ginagamit natin na method dyan. So, yung first method natin is usually yung pinaka-recommended natin is yung Google plus Instagram method or minsan tawag din namin dyan is in URL method. Ito yung, so magsasample tayo. Bakit may Shopify ito? Wait lang. Meron tayong code sa Podia. Pwede nyo po yan buksan kapag nasa assessment call kayo. Open notes po tayo. So pag pumunta kayo sa hindi pala dapat Google. Ayan po, gini DK. So punta kayo sa Google. Dapat Google. Google.com. Ay, ba't SG? So google.com. Tapos lagay nyo yung code. So, yung site instagram.com/inurl:/p. Then, yung keyword na hinahanap nyo. So, kunwari, ang hanap natin is, ayoko mag-isip, skincare na lang. So, skincare, tapos yung location. Lagi nyong ilalagay yung location. Paki-add din yun dito. Ay, naka-add na pala. So, yung location, pwede natin lagay UK para mas madali. Tapos, syempre, enter nyo lang yan. Unang-una, wag nyo pong i-message yung may mga sponsored na yan. Sponsored, or yung may mga nakalagay na ad. Kasi itong mga to, yung nakikita nyo na yan, nasa una na yan. Yan yung mga ginagawa ng clients natin. So sila yung naglalagay, gumagawa ng whatever na technique or ang tawag dito, kung ano yung, nakalimutan ko yung term, sila yung gumagawa ng ways para mapunta dito at magbayad para mapunta dito yung mga brands. Kunwari si BioEffect, hindi mo na yun i-message o offeran, hindi mo na siya kailangan offeran ng service natin for e-commerce brands kasi nagagawa na nila, meron ng tao sila for that kasi nandito na nga siya sa first page ng Google. So bayad po yung mga yan, may binabayaran silang tao to do that, may binabayaran din nila may ginagawa silang whatever to do that. So, yun yung ginagawa usually ni client natin. So, Google Ads ang tawag din dyan. So, ang una mo pupuntahan, ito, kunwari si
Skincare. Tignan mo na rin dito, usually makikita mo dito kung ilan yung followers niya. Pag nakita mo na less than 5,000, wag mo nang buksan. Pero kung di mo nakikita, syempre buksan mo para ma-check mo kung ilan yung followers niya. So ito si Skincare, meron siyang 6,492. So buksan natin siya kasi 5,000 yung pinaka-minimum natin. Anong mga kailangan natin i-check? Followers. So 6,494 naman siya. So good. Tapos i-check natin yung kung from where siya. So usually wag niyo pagkatiwalaan lang to, pero usually indication na siya. Pero if ever check nyo pa din, syempre check nyo din naman kung may website siya. Yung Linktree po, hindi po siya considered as website. So wag nyo siyang gamitin. Hindi na nga gumagana si yung Linktree. So pag ganyan na hindi gumagana, syempre i-google nyo na lang. Ayan, may website siya. Kailangan natin tignan kung meron silang add to cart. So add to cart, ito po yan. May cart siya. Tapos tignan natin yung products niya kung ano yung currency. Meron silang pounds yung ano nila. So ibig sabihin from UK siya, may add to cart which is tama na. Ang susunod natin i-check yung last post nila. Ang last post nila 6 days ago. Ang minimum natin na dapat na meron silang post is 2 weeks ago. So ibig sabihin si Skincare ay qualified. Ganon siya. So ang next na gagawin natin, ipa-follow natin siya. Siyempre hindi ko siya ipa-follow, tapos i-message natin siya. So ang gagawin natin dyan, ang message natin dyan yung message natin usually, hi, eme. So meron tayong template na ibibigay po sa inyo para dyan sa isi-send nyo na message. Tapos pagka-message nyo sa kanila, pupunta kayo sa foundational copywriting sheet. Ang kailangan nyo kunin, ito, which is yung URL, and then yung itatag nyo lang siya kung sino bang foundational meron dito. Yun na natin si Rasmus. Punta kayo sa Instagram. So ito siya. So kailangan nyo kung kailan nyo finalo. Teka lang, ang daming laman. So kung kailan nyo finalo yung IG account na ginamit nyo, anong subniche, kung skincare siya, di ba? Tapos URL, yung website, kailangan nyo, tapos itatag nyo siya kung first message ba siya, first follow-up, or whatever. So, ganun yung pagre-record sa foundational copywriting sheet. So, ito, ang tawag dito, qualified si Skincare. Ganun yung Google plus Instagram or in URL method. Tapos, yung next natin na method is the Shopify method. So yung Shopify method, parang ganun din siya. May sarili siyang code. So yung code natin, again, makikita nyo po yan sa Podia or dun sa, sa training document nyo. So punta ka lang ulit kay Google. Tanggalin mo yan. Lagay mo to. Skincare. Yung keyword mo muna. Then yung location. Then site : myshopify.com. So enter mo lang. O, di ba nandiyan na naman si BioEffect. Enter mo lang. Skip mo yung mga may sponsored. Skip mo yan. Tapos, check mo na to si Ren Clean Skincare. Buksan natin siya. Buksan mo yung page. Total nandito ka na sa page. I-check mo na kung dami naman kailangan i-click. I-check mo na kung may add to cart siya. Kasi kung dito pa lang wala siyang add to cart, hindi na agad siya qualified. Dami namang pop-up na ito, nakakabisi. Tapos check mo na yung presyo. Ayan, pounds din siya. Tapos ang gagawin mo dyan, since meron siyang add to cart, check mo na yung currency, from UK siya, hanapin mo yung logo ni Instagram, click mo lang yan. Tapos check mo yung followers niya. So yung followers niya, 324,000 followers. Tapos, meron tayong blue check dito. Meron tayong blue check. So yung blue check na yan, verified, okay lang yan. Again, accepted na po yan. And then, ang sunod natin i-check kung kailan sila huling nag-post.
Pag may nakita kayong pinned post na ganun, na ganito, hindi po yan yung i-check nyo. Ang i-check nyo yung walang pin. Kasi usually yung pinned post na yan, pinost nila yan parang few weeks ago or months ago. So hindi siya yung dapat basihan ng activeness nila. So ito walang pin, check natin. So 17 hours ago, so active siya. So ibig sabihin, si Ren Clean Skincare ay, ang tawag dito, ay qualified. So gagawin niyo ulit sa kanya, follow, message, then i-record niyo siya sa foundational copywriting sheet. Malinaw po ba yung dalawang so far, dalawang method? Alright. So yung next natin na method ay asa na yun? Suggestion method. Ay, ba't ko kinlose si Ren? Aray. Si ano na lang, CS Skincare. So yung sunod natin is suggestion method. So ito yung pinaka best friend nyo kapag nag-Instagram prospecting kayo, si suggestion method. Kasi pang combination nyo yan sa lahat ng methods. So si suggestion method kasi pag pinalo mo kasi ito si S Skincare, katulad niyan, lalabas yung suggested method. Ito sila. Ito yung mga suggestions. So usually, kapag siguro mga naka 50 ka na or 100 ka na, lalabas dito, puro skincare na din kasi yung madedetect ni Instagram na ang hinahanap mo, puro skincare. Ganun siya. So gagawin mo lang dyan, see all. Tapos buksan mo tong mga, makikita mo na skincare. Siyempre, kung minessage mo na si S Skincare UK, wag mo nang i-message si S Skincare USA. Ganun. So, si Sapien Skincare UK, may US na pala yung kanina. Tapos, Spectacle Skincare. So, bubuksan mo yan. Nandiyan yung, dito ka makakadami sa suggested method. So, since 100 kailangan mo, hindi natin bubuksan to kasi kulang ang kanilang followers. Tingnan natin si UK. Buksan na natin siya lahat. Monkey 47. Tingnan natin. 504, 24, 149. Food and beverage. Gin yan. So, hindi yan. Ito si Abna, The Ceremony of Bathing, British Made World Inspired Bathing and Home Fragrance Collection. Pangligo yata to. Hindi yan skincare. Tingnan natin. Ay, medical group yan. Skin Beauty, Skin by Simona. Yan natin kung may makikita tayo. 544, 799. Ito, Skin by Simona. Esthetician and hindi yan. Brands hanap natin, hindi yung esthetician. Nature's Health Box, hindi din. Natural Organic Family. Sino to? Hindi din. 2,000 lang yung followers niya. 2,000. 61. Skincare Science Masterpiece. Founded by Novel. Tingnan natin yung website. Ano yung skincare niya? Siyempre, pag di kayo sure, check niya yung website. Pero pasok siya yung followers, kaya check natin yung website niya. Pero kailan ba siya huli nag-post? 19 hours ago. So, goods. Natin, the collections, serums, day moisturizers, dollars, may add to cart. Alright. So, si Noble Panikea, kung yun man yung tawag sa kanya. So, yan yung, ayan siya. So, pag i-unfollow ko muna si S Skincare kasi baka. So, after nyo to, pa-follow nyo siya, so message nyo siya, tapos pag-follow mo sa kanya at message mo sa kanya, di ba, makikita mo ulit, meron kang mga bagong suggestion dito. So, gagawin mo ulit sa kanya, buksan mo ulit lahat ng nandito na mga tingin mong skincare, qualify mo ulit sila,
Tapos, pag na-qualify mo na sila, follow mo ulit sila, tapos message mo ulit sila. Tapos, record mo siya sa foundational copywriting sheet. So, ulit-ulit lang po yan. Ganun lang siya. Kaya maganda yung suggestion method kasi dito ka makakakita. The more you follow yung mga skincare na or mga same niche na hinahanap mo, the more nalalabas yung mga hanap mo dito sa suggestion based kasi dun sa algorithm ng Instagram. So parang sa TikTok lang yan. Kung sa TikTok, ang pinapanood mo puro anime, pag nag-scroll ka, puro anime na din yung lalabas dun sa FYP mo. Ganun po yun. Alright. Next, yung Google method. Itong Google method, napakadali lang nito. Lahat naman siguro marunong mag-Google. So punta ka lang sa Google. Sagay mo dyan, skincare UK. Ganyan lang siya. Tapos, enter. Siyempre, yung mga sponsored, hindi mo yan kailangan sa buhay. Itong Google method, usually, ang nire-recommend namin is parang lagpasan mo na tong first page kasi ang unang mong makikita dito yung mga mamahalin na mga brands. Pero kung gusto mo naman siyang suyudin, go. Pero maganda dyan, punta ka sa page 10. Tapos doon ka maghanap ng mga i-qualify mo. Tingnan natin to. So para siyang may Shopify, magbukas na tayo ng 3. Si Bondi Sands. Anong to? Shop Everyday Skincare. Pounds. May add to cart. Hanapin mo yung Instagram nila para makita mo kung ilan yung followers. 114K followers. Tingnan natin kung kailan huli nag-post. 6 hours ago. So si Bondi Sands ay taga-US na skincare. Gawin mo, follow mo ulit, tapos message mo. Pag finalo mo siya, lalabas ulit tong suggestions. So ganun po siya. Alright. Malinaw po ba yung dalawa pang ulit? Anong pangalan nun? Suggestion tsaka Google method. Balik tayo sa Instagram. Naintindihan po ba? Yan, punta tayo kay Instagram. Ay, ang bebe. So dito sa Instagram, balik tayo kasi ang next natin ay hashtag method. So ang kailangan natin dyan is keyword. Ito yung usually last na binibigay ko na sinasabi kong gamitin nyo kasi napakahirap niyang gamitin. So kunwari, skincare, pag chinek mo yan, ang hashtag na skincare, mali. Asan is hashtag ko? Hashtag skincare, merong 109 posts. So, ayoko mag-go through dyan. Mag-baby products lang tayo para konti lang. So, baby products. Ayan. Siyempre, wag yung PH kasi hindi nga tayo ng PH. So, ito yung medyo matagal. So, ito yung mga baby products. So, ang gagawin mo dyan, isa-isahin mo siya. Punta ka dito. Tingnan mo tong si bidasbabynest.no. Ano yung NO? Nordic style. So, tingnan natin siya. Norwegian design. So, feeling ko hindi English ang kanilang website. Hindi nga. So, hindi siya pasok. So, wag natin yan kunin. Oh my God, bebe. Oh my God. Cool find us. Ano yan? Hindi yan nagbebenta. Babyness PT. Kulang yung followers. Isla and Fraser. Tingnan natin. $31,000 followers. Isla and Fraser. Kailan sila huling nag-post? 2 days ago. Hindi na naman gumagana Linktree.
So hanapin natin si Isla and Fraser. Pag kailangan po ng website, hindi po yung Linktree ang ilalagay nyo. Pag Linktree po, mali po yun. So ito si Isla and Fraser, meron siyang add to cart button. Tapos tingnan natin yung mga from where ba kayo. Pounds din siya, so from UK siya. So yun, dahil qualified siya, follow, message. Pag follow nyo, may lalabas na agad dito na suggestions. Tapos check nyo lang ulit sila. Ganun po yung 5 methods ng Instagram prospecting pag e-com. Any question bago tayo lumipat sa masakit sa ulo? Malinaw po ba? May question po ba? Walang question. Alright. Lipat tayo sa Instagram prospecting, Spotify, and YouTube method. Itong method na to, ginagamit natin siya for professionals, coaches, and consultants. So mga coaches, consultants, ganon. Lalabas ka, Adam niya. Lalabas ka niya. Pinapasok mo lang sila eh. Doon muna. Okay, mag-away dito. So, yung Instagram natin, Spotify, and YouTube. So, parang kahapon lang yan kung naka-attend kayo. So, punta tayong YouTube. Huwag mag-away dito ha. So, kung kailangan mo ng crypto, kunwari crypto, tapos Crypto or Us, baka tumunog, my God. Before we were using. Punta natin yung account niya. Ay! Tapos punta ka sa channels. Ay, hindi pala. Dapat about. Sa about. Tapos nakalagay dyan yung Instagram kung meron sila. So, wala siyang Instagram, I think. So, tingnan natin yung website. Sabi ko, wag dito mag-away eh. Website, wala silang. Eto, may Instagram sila. Buksan natin. Usually, kapag coaches and consultants, yung followers natin na requirement, depende po siya kay client. Si client po yung magbibigay niyan. Pero pag inask kayo ni client, ang nire-recommend kasi namin dapat dyan is at least 1,000 followers siya. So, depende yun. And kung saang country po siya, depende din po yan kay client nyo. Ma'am Reg, yung 100 new leads po and 50 follow-ups a day, pag hired na possible po ba sa 4 hours? Kaya naman siya usually, depende sa inyo kung mabilis kayo. Actually, ang mangyayari dyan, as long as ma-reach yung quota nyo, 5 hours po yung babayaran sa inyo. So kung lumagpas kayo sa 5 hours, kasi mabagal kayo, mabagal yung internet nyo, mabagal yung laptop nyo, pag lumagpas kayo sa 5 hours, babayaran kayo 5 hours. Kung ginawa nyo siya in 2 hours, babayaran pa din po kayo ng 5 hours. Ganun po siya. So ito, katulad nito ni Cryptos Are Us. So nagki-crypto siya, coach siya ng crypto or whatever. So ayan siya. Tapos, i-follow mo lang yan, tapos i-message mo siya. Dito medyo tricky yung suggestion method kasi tao yung mini-message natin. So mga after siguro mga 100 plus, tsaka pa may lalabas siya na pareho ng yung baga, tsaka ka palang matutulungan ni suggestion method. Ganon siya. Tapos pwede mong gawin dyan, pag nakakita ka na ng katulad niya, punta ka sa followers niya, tapos magtingin ka din dito ng mga mahilig sa crypto, or kung ang hanap is coaches, check ka kung may coach dito ng crypto, or kung meron lang, kung ang hanap nyo lang is mahilig sa crypto, check mo lang tong followers, tapos makikita mo sa mga post nila yan, or better, check nyo yung mga nagko-comment. Kasi kung syempre, kung sino yung nagko-comment tsaka yung mga nagla-like, sila yung possible na mahilig talaga sa mga crypto or dun sa tinuturo nung coach na yon. So yun po yung YouTube method. May question po ba sa YouTube method?
Meron po ba? Meron po ba? Okay, wala. Okay, walang question. So, lipat na tayo sa Instagram. Ay, sa Instagram. Sa Spotify. Nasaan yung Spotify ko na naman? So, lipat tayo sa Spotify. Oh my God, nasaan na? Ayan. So, sa Spotify, ganun din siya. So, kahapon, pinakita ko na yan. So, pumunta kayo kay Crypto, kunwari. Search nyo si Crypto. Tapos, itong si Cryptocurrency, Crypto Casey. Hanapin nyo yung about niya. Meron pa siyang about. Ito pala. About. Yan. So, podcaster, eme. So, pwede nyo gawin dyan. Ito, may YouTube siya. Buksan nyo yung YouTube niya. Tapos, hanapin nyo doon yung Instagram niya. Or, better, punta kayo sa, wait lang. Balik tayo kay, yan, balik tayo dito. So, punta ka sa Instagram. Tapos, hanapin mo si Crypto Casey. Crypto Casey. Ay. Hanapin mo yung pinaka-main account niya. Ayan, 50K followers. Tapos follow mo siya, message mo siya, then it's the same thing. Tapos kung kailangan mo mahilig lang din sa crypto, check yung followers, o kaya check mo yung nag-likes tsaka yung mga nag-comment. Ganon po yung ang tawag dito, Spotify and YouTube method. Ano pa yung next? How to qualify professionals. Yung criteria, again, this depends sa client nyo. Basta active yung Instagram account, check nyo yung followers kay client nyo. Minsan wala silang pake, basta active. Website, depende po yan, hindi po yan hinihingi. Yung location, depende din to kay client po. Not necessarily from first world country. Usually, basta marunong mag-English and pasok doon sa kung ano mang niche yung hinihingi ni client nyo. Kasi meron mga from France, marunong naman mag-English na pumapayag na maging client. So, tanong nyo po yan kay client nyo. Si client po yung magde-decide niyan. But if ever, sabihan kayo ni client, ano ba yung nakalagay sa training mo? Ang sabi po kasi nila, dapat 1K minimum followers. Dapat po active sa Instagram. Hindi po kailangan ng website. Tapos, kailangan pong unahin yung from US or first world countries na English speaking. Ganun po siya. So, again, yung website, unless i-require ni client, usually hindi nila nire-require kasi yung mga coaches, usually wala naman yan website. Unless big coach siya. Ganun. Spotify and YouTube method. So, tapos na yan. So, ito na tayo sa yung local businesses, prospect professionals and local businesses. So, coaches, real estate agents, dentists, yun yung mga professionals. So, professionals muna tayo. Pag professionals hanap nyo, ang gagamitin nyo is yung in URL method. Uy, cham, ang ingay nyo. Yung in URL method, yung niche, tapos yung keyword, tapos lalagyan nyo na imbis na yung city, ang kailangan nyo city or, imbis na yung country, ang ilalagay nyo city or state siya. So, ang gagawin nyo dyan, site, Instagram, and URL. Tapos, ang lagay nyo dito, ano yung hanap natin? Nakalimutan ko tuloy. Coach. Yung coaches, hindi po natin ginagamitan ng site, ay ng in URL. Just to be clear, hindi po tayo gumagamit ng in URL method or Google plus Instagram method for coaches and consultants. Bakit? Marami po kasing klase ng coaches. So, lahat ng coaches natin, meron tayo dyang mga business coach, meron tayong mga finance coach,
etc. So kaya hindi tayo gumagamit ng in-URL method kasi yung in-URL method po, ang hahanapin niyan, lahat lang all coaches and consultants lang hanap nila. And consultants. So bakit ayaw natin yan? Ang usual na offer kasi po natin sa coaches and consultants are SFC or short form content. Ano ba yung short form content? So pag tinignan natin si Crypto or ano ba yun? Si Crypto Casey ba yan? Meron. Yan na rin si Crypto Casey. So ang short form contents po ito yan, yung mga alam niyo yung mga reels, mga ganon, yung mga TikTok, short form content po ang tawag doon. Short form kasi pwede mo siyang i-post sa TikTok, pwede mo siyang i-post din sa sa TikTok, sa IG kasi usually para mga 1 minute lang siya ganon. So yun yung mga kaya. Long form content, yun po yung sa mga YouTube na. So punta ka sa kaya hindi natin yan kinukuha itong lahat na to kasi hindi po lahat, wait lang ang ingay ng mga aso ko eh. So dito sa short form content, hindi natin pwedeng kunin lahat to kasi po hindi po lahat ng coaches and consultants ay alam yung short form content. So ang gusto natin, ang kailangan nating offeran yung may alam or alam yung benefits ng short form content. Pag di kasi nila alam yung short form content, kahit anong message natin dyan, kahit anong gawin nating pag-aaya sa kanila na mag-call dyan, hindi yan papayag kasi hindi naman nila alam kung ano yung pwedeng gawin ng short form content sa kanila. So ibig sabihin, mas mahirap silang bentahan. Unlike yung mga katulad ni Crypto Casey, alam niya na kung gumagawa na siya ng sarili niyang short form content. Pero kung tinignan nyo, yung engagement niya based, parang compared dun sa followers niya, sobrang konti. So sa katulad ni Crypto Casey, ang pwede nating offer sa kanya, short form content na makakakuha ng maraming engagements, makakakuha ng maraming followers pa na magiging client niya. So aanhin mo yung pagpo-post mo ng short form content if hindi mo naman nare-reach yung tamang audience or hindi ka nakakakuha ng enough na engagements. Ganon po siya. So we don't use in-URL method for coaches and consultants. So kung itatry natin yung in-URL method, doon tayo sa mga real estate agents kasi ang real estate agents usually kung kapag hanap natin real estate agents, minsan ang ino-offer natin dyan appointment setting. So ang gawin mo dyan, real estate agent New York kunwari. So ito na yung mga real estate. Depende yan kung agent mismo ang hanap nyo or yung company mismo. So depende yan. Kung company, ito na yan sila. Kung agent ang hanap nyo, ang gawin nyo na lang, mag-hashtag na lang kayo. Real estate agent NY. Wow, ang bagal. NYC. So yan, may mga nagpo-post dyan. Sila. Ayan sila. Si Melinda White, Realtor, Real Estate, Orange County. So pag binuksan mo yung Orange County NY, ay may mga pangalan na siya dyan. So yun yung mga i-check nyo. Pwede din na pag local businesses naman, asa na yun? So real estate agent, dentist din, kunwari dentist hanap mo. Dentist New York. Ayan yung mga, tanggalin mo lang yung mga sponsored na yan. So si Dr. Daniel, si Dr. Apa, si NYC Dental Associates. So ayan na yung mga mo, yung qualifications niyang mga yan, ganun din.
usually wala naman silang pakialam sa followers basta may active sila, or minsan kapag mga local businesses dapat may website. Bridge, how can we easily check if nakuha na namin yung leads? I mean, para hindi maulit sa data, sa dami kasi minsan di maiwasan madoble. So kung titignan nyo, para hindi nyo madoble, kung 5 yung accounts na gamit nyo, for example, 5 yung accounts na gamit nyo, di ba? So kung 5 yung accounts na gamit nyo, syempre, ipa-follow nyo lahat ng accounts nyo. Tapos, kunwari, pupunta ka kay search. Kung sabihin na natin 5 dito ay account ko, makikita ko na okay. Kung pinalo mo, kunwari sabihin na natin account ko yung OnlyBex, account ko si Jerob, account ko din si Francesco. Dahil pina-follow ko sila, makikita ko na pag binuksan ko si search, kung titry ko siya na i-prospect, hindi ko na siya ipo-prospect kasi naka-follow na yung isang account ko sa kanya. So ibig sabihin, kung naka-follow na isang account ko sa kanya, ibig sabihin na message ko na siya. Kapag finalo ko to, nandoon ako sa OnlyBex na account, pag binuksan ko yung account ni Serge, hindi mo na yan i-message kasi naka-follow na yung reg ko na account. Ganon siya. Yun yung way niya to parang check kung na-follow na nung ibang account mo. And meron po yan sa foundational copywriting sheet na magre-read po yan kapag duplicate na account po siya, ay na lead po siya. So ito yung mga dentist. So ganyan siya. Tapos, so yung requirements, ito pa, Solar Texas, Construction Texas, so Roofing Texas. Yan yung in URL method kapag local business naman. So kung dentist, hanap mo tao, dentist lagay mo dyan. Kung gusto mo ng roofing company, ano ba yung ako spell? Roofing, New York, ganyan. Lalabas na yung mga roofing dyan. Instagram nila. Sa FB, makikita mo kung sino na yung finalo mo. Ay, yung inad mo. Tsaka yung sa FB, makikita mo yan dun sa foundational copywriting sheet mo. Kasi lalabas na kapag ni-record mo siya or kapag binuksan mo siya, makikita mo na, pag ni-record mo siya dun sa foundational copywriting sheet, makikita mo na magre-read yun kasi duplicate na siya. So ito yung tawag dito, local business. So lagyan nyo siya per city. Ang purpose ng per city, para alam nyo, so per city instead of per country. Kasi pag country, kunwari, pag country, lalagay nyo dyan UK, US, Canada, tapos NZ, tas AU. So kapag tapos mo ng UK, US, Canada, NZ, AU, wala ka nang hahanapan. Kasi itong si Google, makikita nyo merong 4,410 results dyan. Pero kapag ni-next nyo yan, mga hanggang 20 pages lang kayo aabot dyan. Hindi nyo makikita itong 4,410 kahit in-next nyo yan. So mas maganda na i-per city nyo siya kasi at least kung yung UK mo, kunwari lagyan natin dito US. Ilan yung lalabas? 38,600. So yan 38,600 mo na yan. Ang makikita mo lang dito sa Google na result na yan is parang 300 results lang. So dapat i-filter mo siya or liitan mo siya. So gagawin mo lang siyang New York para 4,410. Kung gusto mo pa ng mas maliit pa dyan, edi Manhattan, New York, ganon. So liliitan mo pa siya para mas ma-filter out yung results niya. Mas madali mong makita. At least, kung tapos ka na sa UK, 300 lang nakita mo dito, tapos lilipat ka na ulit sa US, 300 lang dito, ilan lang yun. 'Di ba? Unlike kapag nag-per city ka, or per state ka, sabi mo New York, o may 300 ka dito. Pag tapos ka na dyan, pwede ka nang lumipat ulit, Florida. Meron kang 300 dyan. Kung mas ka pa, kung ang tawag dito, kung mas gusto mong mas liitan, Manhattan, New York. O, di ba? Tapos may 300 ka dyan. Other place sa New York, may 300 ka ulit. So, ganun po siya.
yung city is preference ng client or sa VA. Kapag ang hihingiin nyo po kay client is yung country, tapos kayo na po yung maghanap ng per city, ilista nyo na lang yung per city or per state. Sa Ecom po, pwede din po ba yung per city? Pwede naman, nasa sa inyo siya kung gusto nyo. Actually, it will work kasi per city. Pero ang problema kasi doon, mas madami kang madadaanan na unqualified kasi maliit siya na brand. So kung hindi siya umaabot doon sa first few pages ng Google, tas brand hanap mo, most of the time maliit siya na brand, hindi siya papasok doon sa 5,000 na minimum na followers mo. Yun yung kaibahan niya sa Ecom tsaka doon sa mga local businesses. Tapos, so meron na tayong prospect professional tsaka Google local businesses. Pag coaches, Spotify, and YouTube ang gamit nyo dyan, tsaka pwede din hashtag tsaka suggested. Huwag nyo pong gamitin yung in URL. Yun, tapos na daw. Paano mag-optimize pala ng account sa Instagram? My God, Instagram. Saan yung account ko dati? Reg, ito. So, sa Instagram, kapag mag-optimize kayo, ganito dapat siya. Ito yung dati kong, ang tawag ito? Account, prospecting accounts. So, dapat meron kang at least semi-professional or casual picture. Yung katiwa-tiwala na picture. Tapos meron ka dapat post. So, meron akong picture na personal. So, at least 3. Luma na kasi to. Hindi ko na alam yung password niya. At least 3 na parang picture na personal. Tapos meron ka din na video mo, for example. O kaya mga alam mo yung mga gawang Canva na mga quotes about businesses. Then, meron akong from, ang tawag dito? From client testimonial din. Kung wala ka niyan, Canva ka muna ulit. Tapos, ayan. Tapos, pwede ka mag-post ng highlights kung meron kang highlights kapag may mga feedback about sa'yo. So, yan yung mga pwede mong gamitin. So, yung mga client namin yan dati na may feedback about me. Tapos, kung wala, ang gagawin mo dyan, pictures mo muna, tapos sa Canva pictures, as ang gagawin mo dyan, yung idadagdag mo dyan, yung mga, kapag may client ka na, yung mga assets ng client mo, videos ni client mo, mga posts ni client mo, yun yung mga idadagdag mo later on. So, kailangan mo din ng followers pag kay client mo na account. Kailangan mo may followers, at least 300 to 500 followers. Tapos, ayun, dapat yung account mo medyo luma na, nagagamit, nakaka-receive ng messages, nakaka-send ng messages. Ayun yung, meron tayong mas malinaw na training ng pag-optimize na account sa Podia. Punta lang kayo dito sa Podia. Nasaan na yun? View product. Ito po. Instagram profile optimization, meron tayong Facebook profile optimization, how to protect your Instagram. So, kailangan nyo po yan i-go through lahat. Paano kung meron ka na existing IG account? Ako din po, meron po akong existing IG account, pero ang pagkakaiba po kasi ng prospecting account, yung prospecting account is your professional account. So, ito po yung personal account ko. Ayun yung kanina, yung 4 yung Z. So, ito kasi yung personal account ko. So, meron din akong followers, which is actually pwede kong gamitin yung account ko for prospecting. Ang problema lang dito, syempre, puro personal po yung laman ng accounts ko. And aside from being professional, the chance of this account getting restricted kasi ginagamit ko siyang pang-message ng tao are high kasi hindi ko siya ginagamit pang-message palagi. So pag yung account mo biglang nag-message sa kung kanino na hindi mo naman ginagawa na usual, matitrigger si Instagram na i-lock yung account mo. Ganun po siya. So mas better na, syempre yung personal account po natin, alagaan natin, wag na natin siyang gamitin for prospecting unless wala naman kayong masyadong inaalagaan dun sa account nyo, okay lang. Pero kung ginagamit siya like me, ginagamit ko siya personally talaga yung post ko, edi ay yung account ko, ayoko siyang ma-restrict kasi baka mamaya mawala yung account ko, sayang naman yung account ko. Ganon. Ayon. Alright. Meron ba akong nakalimutan or whatever? Ayun, sinong may question? Instagram.
Wala na. Sinong may question? Malinaw ba? Naintindihan nyo ba yung Instagram prospecting? Naintindihan nyo ba yung mga pinagsasabi ko? Alright. Sa suggestion method, no need to double check if naka-sponsored yung account. Wala na po. Basta nakita nyo siya sa, sa sponsored, sa suggested, okay lang yun. Bali po, gagawa ng professional IG account, mas okay. Yes po. Na-refresh ako, ganito ginagawa ko sa previous client ko. Alright. Wala kayong question? Wala nang question. Tomorrow, it's Twitter. Twitter. So, naintindihan nyo naman lahat. That's good. Wala na kayong gustong malaman or whatever. Alright. Yun. Kung malinaw na lahat, edi good. Using laptop po lahat, ma'am. Yes po. Mahihirapan kayo pag di laptop gamit nyo. Kailangan nyo pong may laptop or computer, syempre. Can we view this again training para may review? Bali, upload namin lahat ng trainings, yung recording ng training sa Podia. So, kung hindi po kayo mag-a-apply, hindi po kayo makakakuha ng training kasi kailangan nyo po mag-apply kasi tsaka kayo bibigyan ng training, access sa training pag nag-apply kayo. 5 accounts po ba yung i-create namin for IG then another 5 for FB? Yes po, and LinkedIn na din. Kasi may mga client tayo nagli-LinkedIn din. Sa assessment, no cellphones allowed ha? O bawal po yung cellphones sa assessment. I mean, bawal kayong naka-cellphone tapos papakita nyo sa amin yung screen nyo. Bawal po yun. Hindi po siya pwede. So, hindi po, pero kung nandoon yung notes nyo, habang tinitignan nyo, okay lang. Pero hindi kayo pwede nagte-text habang yun. Di ba mahigpit ang Instagram pag multiple account po? Kaya nga meron po tayong training how to protect your Instagram account and yung process po natin ng paano paggawa ng Instagram account, nakalagay po yan, nakaspecify po yan dun sa training. Sa LinkedIn po ba pwede kahit ilan account? Hindi din po, mahigpit din po sila. So check nyo na lang po yung training natin sa paggawa ng Instagram account kasi pag diniscuss ko yung paggawa niyan, makabutin tayo bukas. Ma-notify ba yung account bago maban ni Instagram? Hindi po, pag binuksan mo siya, pag binuksan mo yung Instagram, tsaka mo malalaman na na siya, na restricted na siya. Iba't ibang name po ba ang gagamitin sa 5 accounts or pwede same lang po? Depende po yan sa inyo. Usually, syempre, iba-ibang username. Kung gusto mong, kunwari yung sa akin, Reg yung username ko kasi yun talaga yung username ko sa lahat. 2 Z. Kung gusto ko na gumawa ng bagong account, gagawin kong 3, tapos gagawin kong 4, gagawin kong 5. Ganon siya. Pwede mo namang maglagay ka ng Reg, tapos 1127, Reg 0506, yung ganon. So, nasa sa inyo po yan. As long as yung username po na gamit nyo is professional. Hindi po yung emokid 0506, yung mga ganun. Wag pong ganun yung mga username nyo.